So good day sa inyo, NSS. Nandito na yung pinaka-requested nyo na Suzuki Raider FI. Silipin natin ngayong araw, tara. So nagtataka ako, kada vlog ko na lang, requested lagi itong Raider FI. Nagtataka ako kung ano bang meron dito. Nung makita ko na siya sa personal, dahil dinayo ko siya dito sa Motor Trade, Olivares, Piñan, Laguna. Tunay ng napakaganda, no? Siguro ba't marami nahuhumaling dito kasi marami sa atin mahihilig sa speed at saka sa sustainability at sa modification. Napakadaming parts and accessories na may lalagay mo sa Raider 150 FI. At the same time, yung speed talagang nandun. Pagdating sa forma, agad-agad naman akong parang nahook dito sa underbow na to. Sa gilid nakalagay, oh. Hyper underbow. Ang ganda na ng parang mukha niya ngayon, no? Meron lang ditong S for Suzuki. Parang may M pa siya dito. Ayan yung parang headlight niya. Ang ganda rin tignan. So syempre FI na rin siya. Fuel injection. So matipid na sa gasolina. Siguro naglalaro ito sa around 35 kilometers per liter. Still may vary, depende sa throttle hobby ng driver, of course. Pagdating sa ibubuga ng makina, talaga namang meron tong maximum power na 13.6 kilowatts at 10,000 RPM, habang maximum torque naman na 13.8 Newton meter at 8,500 RPM. Talagang laki ng difference niya compared sa mga competition niya sa market. Kaya hindi ako magtataka kung bakit ito yung isa sa pinakamabenta ng Suzuki, kung hindi man ito yung pinakamabenta nila sa 150cc category. Sobrang astig. And napakaganda siguro nung masasabi ko na combination ng kanyang dimensions. Kasi kung makikita nyo, napakanipis ng motor, di ba? Tapos, sobrang lakas ng maximum power and maximum torque niya. Para bang binabasag niya yung hangin talaga. Parang bullet type, no? So, siguro yun yung kung bakit nagpatikas talaga dito sa Raider 150. Sa makina naman, meron tayong 4-stroke, dual overhead cam, 4 valves, liquid cooling system. Ayan, no? Kaya sobrang bisa niya sa mahabang biyahe. Iwas T-Rec or iwas overheat. Meron din siyang compression ratio na 11.5:1. Sa unahan, meron tayo ditong napakalaking disc. Ayan, no? Tapos dual piston yung kanyang caliper. Ang size ng gulong, meron tayo ditong 70, 90, 17. Tubeless tires. IRC din pala gulong nito. So reliable na for the long run. Siguro around 10,000 sa odometer. Still goods na goods itong motor na to. Sa gilid, ayun yung disenyo niya. May mga konting red dito. Ang ganda ng kulay na to, no? Para siyang pagka maroon na pagka burgundy. Tapos Suzuki niya dito na nakasulat is kulay silver naman. Ang maganda pa sa motor na to is meron siyang compartment. Ayan, o, meron siyang compartment dito. So kasya dito yung mga papeles ninyo. Ayan, o, pwedeng dito na kapag na-checkpoint kayo, pwedeng wala na kayong dalang bag. So goods na goods pa rin dyan sa part na yan. And ang ganda ng takip niyan. Ayan, o, kulay maroon din. Ang ganda na itong kulay na to. Nagustuhan ko siya. Tapos merong pride of ownership dito, Suzuki. Ayan. Isusi pa siya, hindi pa siya keyless, pero digital na yung kanyang meter panel. Ayan, o, LCD type. All the informations na kailangan mo nandito na rin naman. RPM indicator, speedometer, may orasan, may gear indicator, fuel gauge, tsaka trip meter. May neutral indicator din pala dito. Ayan, o. Tapos may dalawang buttons to worry about. May select at tsaka adjust. Tingnan natin kung ano pong makikita. Ayun, mostly trip meter lang yung nakikita ko. Button, sobrang simple lang din. Meron tayo ditong button para sa ilaw, high beam and low beam, turn signals, tsaka busina. Pakinggan natin yung busina. Wow! Yun. Sa kabila, wala tayo ditong kill switch, pero meron tayong electric start. Kung dahil nagagawang modification dito, iba, lahat nakikita ko, ginto yung mga ganito. Sobrang daming nagagawang modification. Sa gilid naman, ito yung pinaka nagustuhan ko. Meron pa rin siyang kickstart. So meron kang peace of mind in the long rides na kapag napunta ka sa isolated places, na diskarga yung baterya mo, meron ka pa rin kickstart na backup. Mapapastart mo pa rin yung motor. Mostly kasi sa mga motor nowadays, wala na yung kickstart. Rear brake, ito. Tapos, disc brake na rin pala yung likod niya. Ayan, o. Ang medyo kinakatakot ka lang dito sa Raider is non-ABS pa siya. So sa bilis ng motor, yung preno niya, kinakatakot ko kung kakayanin ba yung sudden stops. So according naman sa mga owners, meron namang mga few adjustments na pwede kang gawin para hindi ganun kabilis kumagat at mag-lock yung mga preno niya. Yan, disc brake, solid. Tokiko. Yan, Tokiko. Ganda rin ng ano niya, stock na exhaust niya. Nagagandahan ako dyan. Sobrang simple lang niya. Tapos may pop-up na silver dito. Tapakan ng angkas, ganun din. Very simple pero makikita mo, premium. Maganda yung quality. Sa gilid, napakaganda rin ng kanyang decals. Ayan, nakalagay lang Raider 150 liquid cooled, Suzuki Advanced Twin Spar Frame. Tapos dito sa part na to nakalagay Raider. Ayan, 6-speed. Dito naman R150. May mga touch din ng pula-pula. Ito din dito.
Sobrang premium na itong parang vents niya dito, no? Ang ganda tignan. Pagdating naman sa seat, medyo manipis lang yung seat niya, pero ang ganda ng seat cover, nagustuhan ko to. Sobrang kapit nito sa kahit anong texture ng inyong pantalon. Siguro mas manipis lang yung sa bandang pillion ride, pero for me, for point A to point B, sobrang ganda na nito. Sobrang comfortable din kasi malambot din siya, ano. Kumbaga generous din siya sa cushion. Eh kung papapalitan mo ng flat seat yan, yun siguro medyo masakit na sa puwet. Grab bar para sa angkas, ang ganda ng kulay, matte, very reliable material. Ayan oh, hard touch material talaga. Sobrang solid ng grip, very sturdy. So ito syempre disusi yan. Itong parang compartment niya dito. Ito yung parang natuwa ako sa part na to. Kasi mostly sa mga susian, parang diretso lang siya. Ito kasi tingnan nyo, medyo pa ganun siya, ayan oh. Medyo palalim pa ganun. Yung susian niya hindi siya straight lang. So buksan natin yung upuan. So ayan yung makikita nyo sa upuan niya. Wala ka halos may ilalagay. Pero dito meron parang secret na lalagyan ng tools. Fuel tank capacity naman niya is nasa 4 liters of fuel tank capacity. Siguro in the future kung malalakihan pa, mas okay. Pero ito 4 liters, kasya na siya para sa ganyang kaha. So para sa akin goods na rin siya. Ito lang yung parang medyo awkward part sa akin kasi parang yung baterya niya walang masyadong takip, no? So buksan natin. Tingnan natin yung sa likuran part. By the way, meron din tong lock. Ayan, anti-theft. So para i-shut, yan, tatakpan mo lang na ganyan. Kasi ito yung parang kakaiba sa Raider kasi mostly sa mga motor, pag sinut mo yan dito, di ba, ito-turn mo siya para buksan. Sa Raider kasi, pipindutin mo lang siyang ganyan. Yun, bukas na. No? So tignan natin kung mabubuksan natin yung turn signals. Diretso natin siya. Asan ba turn signals ito sa unahan? Okay, nandun sa mukha. Ayan o. Astig ah. LED na rin pala yung ilaw niya. So sumasabay na sa modernisasyon. Maliwanag na rin sa gabi. Astig, diba? Andun pala yung turn signals niya sa mukha. Ayan o. Telescopic din yung ating suspension sa unahan. Ayun yung gearing niya. So merong iba pinapapalitan to. Kasi itong stock, pwede mo tapakan dito, pwedeng dito. No? So ayan. So yung iba ginagawang parang sungkit type na lang yan. Ganda, no? Busina niyan dito pala oh. Meron din parang protection, no? Galing. Ito rin, no? Yung parang protection niya rin ay skid. Ganda ng aesthetic niya, no? Dito nakalagay dual overhead ka. Sa likod, check natin. Ganda rin ang ilaw sa likod, no? Full assembly na, wala ka nang intindihin na mababali in the long run. Andito yung turn signals. Tapos may ilaw din ba para sa plaka? Meron din, may plate light din pala. Sa likuran, meron tayo ditong 80 by 90 by 17. Tubeless din yung tires niya. Ayan yung fender niya, ayan oh. Very neat yung design, di ba? Ganda. Wow! So medyo malayo lang sa gulong. So may remedyo naman siguro dyan. Pero medyo extending naman siya dito eh. So safe pa rin sa mga talsik-talsik na ulan yung inyong pillion ride. And kahit sa likuran na view, pag nakita mo no, parang talagang ang ganda ng aesthetic niya. Parang ang bilis-bilis ng motor, bubutasin talaga yung mga hangin. Parang malabala tong motor na to eh. Ang sarap siguro nito talagang gamitin. So sana one time mapahiram tayo ng Suzuki ng Raider 115. Kaya naman, Suzuki. Ganda rin ang mga handle grips niya, ang ganda. May mga bar end pa dito na balancer. Sa kabila, ganun din. Yung kanyang clutch, hindi siya ganun kalambot, hindi rin naman sobrang tigas. Nasa middle side lang siya. No, pero malambot na kaysa sa mga dating na try natin, mas malambot na. Pero yun lang, meron pang mas malalambot pa dito. Seat height naman nito, very Filipino friendly dahil 765mm lang yung seat height niya. So kahit around 5'2" or kahit 5 flat nga, hindi to mahihirapan i-maneho. So yun yung maganda sa kanya, kaya siguro mabenta rin siya sa mga Pinoy. Lapat na lapat talaga paa mo pag minaneho mo. Ground clearance naman niya 150mm. Sobrang solid na sa kanyang size. Above average na kumbaga. Pwede rin pang off-road or hindi na rin sasayad sa mga humps. Kung stock to stock. Quality ng fairings niya, napakaganda rin no, makikita nyo. Very premium, malleable, and sumusunod. Hindi siya basta-basta mababasag din kapag nabangga ka. Ganda rin ang style ng kanyang mugs. Na ang pattern. Solid, diba? Ang kanyang timbang, napakagaan din na 109 kilograms. Ayan yung suspension niya naman sa likod. Ayan o. I-swing arm tayo dito sa likod. Kadena niya, ayan. Meron din na chain cover na kalahati. So ayan yung kadena niya. Goods. Side stand. Walang sensor na kill switch. Ganda ng kaha dito.
So that's it for today's vlog, netizens. Kung nagustuhan nyo, don't forget to give this video a thumbs up, a heart, follow this page for more. Tanong magkano ang presyo ng Raider 150 Fi. Ito siya, hawak ko siya ngayon. Ang cash price niya is 109,900 pesos. Gusto mo naman ng installment, magda-down payment ka lang ng 9,000 pesos. Tapos magmamonthly ka for 3 years ng 5,128 pesos. So para sa akin, sobrang sulit na itong Raider 150. Napaka-pogi, ang lakas ng power, napakaganda ng aesthetic pagdating sa modification. Napakarami mo makikita na parts na available na sa kahit saan na tindahan nearby. So sobrang solid na itong Raider, kaya hindi na ako nagtataka kung bakit napakadami nahuhumaling dito at nagiging enthusiast sa pagpapaganda nito, sa pagpapabilis. Make sure lang na gamitin natin ng responsable. Kung kakarera tayo, gamitin natin sa racetrack. So yun lang, netizens. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye.